Doon ako kay bronze para pantay. Para pantay. Ayun na diretso. Ayaw dia ya kay matakdan ka. Dito lang sa kanan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kasi na. Nagulo yung ano mo. Wala pa di pa nagsimula. Ikaw lang kasi natin bago magsimula. Assalamualaikum Mare. Assalamualaikum Mare. Tama na. Wala. Anong oras ka? Sige, nanay ito. Kasi niyan si Tung Salman mo. Nanay niyan. Kabatihan tanong ko. Kabat yun? Tawag ka di makita. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang-una, ang papuri at pasasalamat ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang pagpapalat habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasalahat ng mga propeta, mga sugo, hanggang sa panghuling sugo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang sampu sa kanyang mga kasamahan, at sa mga taong patuloy na tumatahak at katatahak pa lamang sa matuwid na landas. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, araw na kung saan mubarak dahil sa naparito tayo para makapag-igib ng kaalaman sa ating din, sa ating pananampalataya. At ito ang isa sa kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasaliksik ng kaalaman sa ating din, sa ating relihiyon. So mga kapatid, bago po ang lahat, tinatawag ko po si Ustad Salman para magbasa ng ayah o talata mula sa banal na Quran. Sheikh Salman, fadal. Dito ka na? Dito ka? Kasi Dito para makita ka sa live. saan ba yung ito yung i-vlog mo? Kaya nga pinulot ko rin. Oh, Yan ang ilalagay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mashallah, jazakallah khairan jaza sa binahagi mong aya sa amin sa araw na ito, Sheikh Salman. Alhamdulillah, yun po ay panghuling aya sa Suratul Kahf. Hindi ako magkakamali. So, alhamdulillah, sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Sheikh Abdul Muhsin siya po ay uuwi na bukas sa Madina. So kaya last day na po niya ngayon sa atin. So hindi pa naman huli ang lahat dahil insyaAllah ta'ala kung ipagkakaloob pa sa next balik niya dito ngayong last 10 days ng Ramadan, hopefully may mag-sponsor sana ng pang-ticket nito. Kasi insyaAllah ta'ala palaging suki naman natin babalik pa rin siya dito sa atin dahil isa na siya ngayon sa Tatak Sharkiyah o Tatak Raka. Ika nga. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam at napakarami po nating dati-rati na kasama natin tulad ni Brother Omar, yung kapatid natin nag-exit na po. At si Brother kapatid natin masigasig, si kapatid na Idris ito po ay mag-i-exit na rin. Kaya medyo nakakalungkot lang, di ba? Dati-rati magkasama, sa ngayon kalaunan ay ganun talagang buhay. Kumbaga nagsasama-sama tayo alang-alang kay Allah at naghihiwalay din tayo alang-alang din sa ating agamaw, sa ating pananampalataya. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ko na po papatagalin. Bibigay ko na po kay Sheikh Abdul Muhsin Ranain ang kanyang tatalakaying paksa sa hapon na ito at pakinggan po natin mga mahal na kapatid. Huwag nating sayangin talaga every time na pupunta tayo dito para magiging talaga sa atin ito, kapaki-pakinabang. Fadala, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, unang-una ay pasalamatan natin siyempre at dakilain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. At ang pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang ginabayan niya tayo sa relihiyong ito, relihiyong Islam, na kung saan ito ang relihiyon na nagmumula sa Kanya. Ito ang relihiyon na siya mismo ang nagkumpleto nito. At ito lamang yung relihiyon na kung saan, kung hindi ito yung relihiyon na pipiliin mo dito pa sa mundong ito, kawawa ka na talaga mamaya sa araw ng paghuhukom. Sa dinami-dami ng mga tao sa buong mundo,
dito man sa Saudi, doon man sa Pilipinas, o kahit saan man na mga nilikha o saan man na parte ng mundo. Daming mga tao, at the same time yun nga, dami ng mga tao, pero sa dinabi-dami, sabi pa nga nila, tayo yung pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na tumahak sa relihiyong ito. Kaya dapat lamang sa atin yung ramdamin natin yung biyayang ito. I-feel natin yung swerte natin na tayo'y napadpad sa relihiyong ito. Dahil yun nga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang taong pipili o maghahanap pa siya ng relihiyon na maliban pa sa relihiyong Islam, ay hindi yun tatanggapin mula sa kanya, at sa araw ng paghuhukom ay kabilang na siya sa mga taong talunan o yung mga lugi, yung kawawa na. So inshallah hindi tayo kabilang doon dahil napabilang tayo sa relihiyong ito. Ang dapat lamang sa atin na mga Muslim ay yung panindigan natin yung pagka-Muslim natin. Huwag tayong magaya sa mga taong nagsasabi nga na Muslim sila, pero hindi naman nila ito pinaninindigan kung saan ano yung mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng relihiyong Islam ay hindi naman nila isinasabuhay, hindi naman nila ito ginagawa, at ano naman yung ipinagbabawal ng relihiyong ito ay yun pa naman yung kanilang ginagawa. So maging totoo tayo sa pagiging Muslim natin kasi kautusan yan sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin. Sumama kayo sa mga taong totoo, lalo't lalo na yung mga totoo sila sa kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa hapon na ito, isa na namang napaka-importanting talakayan ang ating pag-uusapan at ang pamagat ng ating topiko sa hapong ito, itong tinatawag na ang 10 kautusan or ang 10 mga advices, payo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa isa sa mga matataas na surah o chapter sa banal na Quran, kagaya ng Suratul An'am. Actually ngayon ito yung minimemorize namin na surah sa 4th year college, Suratul An'am. Itong Suratul An'am, ang ating tatahakin sa gabing ito or sa hapong ito, magmumula sa bersikulo or aya 151 to 153. Sa 3 bersikulong iyan, inshallah, ay may makikita tayong 10 kautusan. 10 mga payo na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat lamang sa atin ay sundin natin iyon at wag natin yung taliwasin. Wag nating, tawag nito, di gani supakan tin. Wag kontrahin. Wag natin labagin ang 10 iyon. Dahil ang paglabag sa 10 iyon, kabilang yun sa mga malalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikakapasok natin sa impyerno iyadan billah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul An'am, starting sa aya number 151 to 153, sabi ni Allah, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti
la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dhalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakaunang bersikulo na binasa natin kanina, sabi niya, "Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum." Magsabi ka o Muhammad. Magsabi ka o Muhammad, ta'alaw, hali kayo. Atlu ma harrama rabbukum alaykum. Babasahin ko sa inyo, inanarit ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ipinagbawal sa inyo ng inyong Panginoon. Sa bersikulong ito, makukuha natin na itong paghalal o pagharam, yung gagawin mong permissible or unpermissible, prohibited, ang isang bagay, ang may authority lamang dyan ay ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lang ang may karapatang maghalal ng isang bagay at magharam ng isang bagay. Same sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may authority rin siya dyan na magsabi na ito ay pwede at ito ay hindi pwede. Dahil ang ang Propeta Muhammad, kapag magsabi siya, mag-utos siya, magbawal siya ng isang bagay, yan ay hindi sabi lamang niya sa kanyang kagustuhan o kaisipan. Bagkus sinabi ni Allah sa banal na Quran sa iba pang chapter sa Suratul Najm, sabi ni Allah doon, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sabi ni Allah sa Quran, ang Propeta Muhammad kapag siya ay nagsasalita, hindi yun salita na kanya-kanya lamang. Yung kung gusto niya sabihin yun, sasabihin niya, hindi. Sabi ni Allah, "In huwa illa wahyu yuha." Yung pinagsasabi niya, revelasyon yun, kautusan yun ng Allah Ta'ala sa kanya na sabihin niya. Kaya itong tinatawag na sunnah, di ba sabi natin, ang Quran, ito yung pinakaunang batayan ng taong Muslim. Bilang Muslim, ang pinakabatayan natin ang Quran. Pangalawa, itong tinatawag na sunnah o itong mga way of life, pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na pagdating sa gawaing pagsamba. Kasi ang Propeta Muhammad hindi yan magsasabi na ito ay pwede, ito ay bawal, ng kanya-kanya lamang. Sinabi niya yon dahil yon ang kautusan sa kanya ni Allah, sabihin mo ito sa sangkatauhan. Kasi yan ang trabaho ng propeta. Ano mang propeta o sino mang propetang ipinadala ni Allah noon pa hanggang sa Propeta Muhammad, ang obligasyon nila kabilang sa mga malalaking obligasyon ng mga propeta ang iparating sa sangkatauhan o kung saang bansa o mga tao sila mapadpad kung ano yung dapat nilang iparating, lalo na ang mensahe ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang tandaan natin. Walang sino mang tao ang may karapatan magsabi na ito ay bawal, ito ay pwede, maliban kay Allah at sa kanyang propeta. Lalo na kung yung mga yung pwede at bawal ay malinaw na nabanggit na sa Quran na ito ay pwede, ito ay bawal, tapos sasabihin mo yung kabaliktaran nun. Kagaya ng pag-inom ng alak, napakalinaw sa banal na Quran na ipinagbawal yan mismo ni Allah at ipinagbawal rin ni Propeta Muhammad sa kanyang mga hadith, mga talata. Tapos ikaw ngayon magsasabi ka, walang problema dyan, okay yan, pwede yan. Pwedeng ikalabas ni Muslim, ito ang tanda natin, pwedeng ikalabas ni Muslim sa Islam, mula sa reliyong Islam, ang paghalal niya ng ipinagharam ni Allah. Pwede niyang ikalabas sa Islam nang hindi niya namamalayan ang pagharam niya ng ipinaghalal ni Allah. Kasi tayo, ang halal at haram sa atin,
kung ano yung halal at haram na sinabi ni Allah sa atin. Pagdating naman sa mga bagay na natin, walang specific na sinabi sa banal na Quran. Okay na. Unya na lang, reserba. Okay na? Okay. So, saan yung last na sinabi natin kanina? So, yun. Pwedeng ikalabas ni Muslim sa Islam ang paghalal niya at haram niya ng kabaliktaran na sinabi ni Allah sa Quran. Maliban na lamang sa mga bagay na hindi naging malinaw kung ano talaga yung hatol nito, kasi alam natin sa pagtagal ng panahon, mayroong mga bagong mga kagamitang lumitaw na wala sa panahon ng Propeta Muhammad, na walang specific na sinabi kung pwede ba yun o hindi. Kagaya ng cellphone. Ang cellphone wala yan sa panahon ng propeta. Wala kang makita ngayon na bersikulo or hadith na nagsasabi kung halal ba o haram ang cellphone. So ang mga bagay na yan ay ipaubaya natin sa mga scholar natin. Kasi sila yung mga nakapag-aral, sila yung mas nakakaalam ng ano talaga yung hatol niyan. At syempre, babase rin pa rin sila dyan sa mga principles na nasa Quran at Hadith. Hindi yan sila lalabas dyan. Ibig sabihin, ang babalikan lang pa rin ang Quran ng Allah at ang sunnat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ang ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bersikulong ito? Na kung saan ito yung topiko natin ngayon. Una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, number 1 na huwag talagang gawin. Sabi niya, alla tushriku bihi syai'a. Huwag kayong magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit anuman na bagay. Ibig sabihin, bilang mga Muslim, lalo na yung mga Muslim, actually ito ay parang mensahe ito sa lahat ng sangkatauhan. Ma-Muslim man sila o hindi, ngunit lalo na sa mga nakapasok na sa Islam. Kasi bilang nasa Islam na tayo, pinaka-obligasyon natin ngayon, paano natin mapapangalagaan yung pagka-Muslim natin na hindi tayo mawala dito. Yan yung pinaka-mission natin. Ngayon nandito tayo sa Islam, pangalagaan natin yung pagka-Muslim natin na hindi ito masira ng anumang mga gawain, paniniwala, mga kasabihan na makukumit natin, magagawa natin, na yun pala ay nakakapawalang bisa ng pagiging Muslim natin. So una, ang dapat natin iwasan ang tinatawag na shirk. Itong tinatawag na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba sa iba pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bibigyan mo si Allah ng kaparehas, katumbas, lalo't lalo na pagdating sa kanyang pagkapanginoon, sa pagsamba sa kanya, sa kanyang mga pangalan at sa kanyang mga katangian. Huwag natin siyang bigyan ng kahalintulad. Huwag natin siya bigyan ng kaparehas. Huwag natin siya bigyan ng anumang bagay na parang magiging parehas si Allah sa kanyang mga nilikha. Lalo't lalo na ang tinatawag na pagsamba, ang tinatawag na al-ibadah. Ang ibadah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tanging karapatan yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Exclusive lamang po yan kay Allah. Hindi na po yan pwede sa iba pa kay Allah. Ano mang gawain na kinonsidera ng Islam na ito ay pagsamba, kailangan gagawin natin yan kay Allah Ta'ala lamang. Bawal sa Muslim, kahit sa sino mang tao, ang gagawa siya ng anumang pagsamba sa iba pa kay Allah. Kagaya ng sinabi ng Allah, ng Propeta Muhammad, ad-du'a'u huwal ibadah. Ang pananalangin, ang dua, paghingi ay isang gawaing pagsamba. So, huwag kang humingi maliban kay Allah lamang. Kung hihingi ka pa sa iba pa sa Kanya, hihingi ka sa mga patay, hihingi ka sa mga ribulto, hihingi ka sa ibang mga Diyos-Diyosang iba pa dyan, hihingi ka sa kapwa mong tao ng bagay na hindi niya kaya ibigay bilang tao, makakagawa ka ng shirk o pagtatambal kay Allah. Yan ang pinakamalaking kasalanan na makukumit ng tao, pwede niya makumit sa buhay natin. At ito yung pinakauna at pinakamalaking haram, bawal sa Islam. Diba sinabi ni Allah kanina, magsabi ka Muhammad na hali kayo. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ipinagbawal sa inyo ng inyong Panginoon.
pinaka number 1 na bawal ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi ni Allah sa banal na Quran, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan si Allah, hindi niya papatawarin ang sino mang mamamatay ng nakapag-shirk, nakapagtambal siya kay Allah Ta'ala. Maliban na lamang kung buhay pa siya, nakapagbalik loob siya, iniwan niya yung shirk, mapapatawad pa siya ni Allah. Mamamatay ka, wala ng kapatawaran kung hindi mo maiwanan yung gawain na yan. Kung meron ka mang dapat iwasan, pinaka number 1 itong shirk. At hindi natin maiiwasan ang shirk kung hindi natin alam ang shirk. At di natin malalaman ang shirk kung hindi tayo mag-aaral at hindi tayo magtatanong. Kaya pinapaalalahanan ko yung sarili ko, lalo na sa inyo mga kapatid dito sa Raqqa o saan man kayo nakadistino, mag-aral kayo, magtanong kayo, may Sheikh Jomar kayo dito, may Sheikh Hamdi kayo dito. Magtanong kayo, mag-refer back kayo sa mga taong ito kasi ito yung parang maulana ninyo dito, mulbi ninyo sa Raqqa, lalo na dito sa Khubar. So yun ang una, shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then pangalawa, sinabi ni Allah sa sumunod doon, pangalawang kautusan o pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wabil walidaini ihsana. Pangalawang kautusan na sinabi niya, at maging mabuti kayo sa inyong dalawang mga magulang. Ang dalawang mga magulang, si mami, si daddy, napakataas o malaki yung antas na ibinigay sa kanila ng relihiyong Islam. Kaya sabi ng mga ulama, napakaraming bersikulo sa Quran na pagkatapos binanggit ni Allah ang pag-utos niya ng pagsamba sa Kanya, isinunod na naman niyang ipinag-utos ang pagpakabuti sa mga magulang. Kagaya nito, sinabi ni Allah, Allah tusyriku bihi syai'a, huwag kayong mag-shirk. Ibig sabihin, kabaliktaran nun, magtauhid kayo kay Allah Ta'ala. Sambahin nyo siya lamang na Allah at wala nang iba pa sa Kanya. Then dahil sa kahalagahan ng mga magulang, isinunod niyang ipinag-utos, wabil walidaini ihsana. Magpakabuti kayo sa inyong mga magulang. Sa iba pang mga aya, sinabi ni Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, at ipinag-utos ng inyong Panginoon na huwag kayo sasamba maliban sa Kanya lamang na Allah, wa bil walidaini ihsana, at magpakabuti kayo sa inyong mga magulang. Then sinabi na naman ni Allah sa iba pang bersikulo, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sambahin niyo si Allah na siya lamang, huwag kayong maghalintulad, mag-shirk sa Kanya, at maging mabuti kayo sa mga magulang ninyo. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayusin natin yung pakikitungo natin sa ating mga magulang. Buhay pa man sila ngayon o wala na. Kaya isa rin sa ito, sana walang ma-offend lalo na sa mga kapatid natin balik Islam. Kasi sa mga kapatid natin balik Islam, di naman lahat pero yung iba talaga, siyempre yung mga magulang nila, naabutan na ng kamatayan na hindi sila nakapasok sa Islam, di ba? May mga ganyan. Kaya mapalad tayo na nasa Islam tayo. Mapalad tayo sa Islam, nasa Islam tayo. Dahil kung yung mga magulang mo na kapag Islam, naging Muslim sila, yan isa na sa mga napakalaking biyaya o yung parang kaawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Yung Muslim, yung pamilya mo, naging Muslim kayo. Kasi bilang Muslim, pwede ka maging mabuti sa Kanya nang buhay pa siya. Kahit wala na siyang, patay na siya, pwede ka pa rin maging mabuti sa Kanya. Pwede mo siyang ipagdua, ipanalangin kay Allah na patawarin ang kanyang mga kasalanan. Ang kaawaan siya, iligtas siya mula sa impyerno kung siya ay namatay sa Islam. Whereas sa namatay, yung mga magulang na namatay na wala na, hindi sila namatay sa Islam. So yung pagpapakabuti lang natin sa kanila habang buhay pa sila. Pero nang patay na sila, wala na. Kaya sikapin natin, kung mayroon man tayong membro sa pamilya na hanggang ngayon hindi pa nila natahak ang relihiyong ito, sikapin natin na mapasok rin nila ang relihiyong ito.
Kaya mag-aral tayo upang sa gayon ay mapaintindi natin sa kanila ng mabuti at tama ang Islam. Nang sa gayon ay ito matanggap nila at kaya nating maging mabuti sa kanila, buhay pa man sila o patay na. Tingnan nyo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Kaya kabilang sa mga malalaking kasalanan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga deadly na mga kasalanan, uququl walidain, ang pagiging masama, salbahi sa dalawang mga magulang. Kahit pa yung mga magulang mo ay hindi Muslim. Siyempre, alam naman natin, lalo sa mga kapatid na balik Islam, nung nalaman nila na Muslim ka na, ano yung reaksyon ng mga magulang mong Christian, hindi pa Muslim? Di ba, magagalit sila, halos itakwil ka nila. Paano mo pakikitunguhan ngayon ang mga magulang mo sa mga ganun sitwasyon? Anong sinabi ni Allah sa banal na Quran? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kung ang iyong dalawang mga magulang pinag-uutos kanya ng pagtatambal kay Allah. Ibig sabihin, kung utusan kanila na iwanan mo yung Islam, kung gusto mo talaga maging mabuti ka sa amin ng mga magulang mo, iwanan mo ang Islam, ibig sabihin, pinag-utos ka ng iyong mga magulang ng bagay na labag sa Islam, sabi ni Allah, fala tuti'huma, wag nyo silang sundin. Wag nyo silang sundin. Pero ibig sabihin na ba doon, maging masama ka na sa mga magulang mong hindi Muslim? Hindi. Bagkus sinabi ni Allah sa banal na Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, sunod nun, ngunit pakisamahan mo sila sa mundong ito ng mabuti. Maging mabuti ka. Kaya yung may nagtanong sa akin na sister, Ustad, Muslim ako, ilang taon na akong Muslim, alhamdulillah. Pero yung mga magulang ko, halos itakwil nila ako. Kahit ano ko pagpakabuti sa kanila. Talaga yung parang pinuputol talaga nila yung relasyon nila sa akin dahil niyakap ko ang Islam. Anong gagawin ko? Ang sabi ko, simple lamang, maging mabuti ka sa nagpapakasama sa iyo. Yung taong pumuputol ng relasyon nila sa iyo, konektahin mo ulit. Ibig sabihin, maging mabuti ka sa masama sa iyo. Lalo't lalo na sa iyong mga magulang, kahit hindi pa Muslim. Ipakita mo ang kagandahan ng Islam. Ipakita mo ang tamang katuruan ng Islam na kahit pala yung mga magulang natin ay hindi Muslim, inutusan pa rin tayo ng Islam na maging mabuti sa kanila, serbisyuhan sila, as long as hindi naman labag sa Islam. Ngunit ang pinakamalaking obligasyon natin sa kanila ngayon, kung buhay pa man sila, ay ang maparating natin sa kanila ang relihiyong Islam. Kaya maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Kung buhay pa man sila ngayon, maging mabuti tayo sa kanila. As long as hindi naman masama yung kanilang ipinag-uutos sa atin. Kung patay naman sila, namatay sila sa Islam, alhamdulillah, namatay sila sa Islam, maging mabuti tayo sa kanila pa rin sa pamamagitan ng pagdua para sa kanila. Kung kaya mo magsadaka, magbigay ng kawang gawa in behalf sa kanila, nang sa gayon yung gantimpala nun ay makarating sa kanila, gawin mo. Yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ang pangalawang kautusan ni Allah na nabanggit dito. Maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Lalo't lalo na sa iyong ina. Kasi sinabi may isang hadith na merong isang lalaki na pumunta sa Propeta Muhammad. Nagtanong siya, O sugo ni Allah, sino ba yung taong mas mabuti ko siyang pakisamahan palagi? O sino ba yung taong deserve niya yung mabuting pakisama ko sa kanya? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ang iyong ina. Then nagsabi na naman ang lalaking yun, pagkatapos nun, sino pa? Then sinabi na naman ng Propeta, ummuk, ang iyong ina. Pangalawa. Then nagtanong na naman, sino pa pagkatapos ng aking ina? Sabi na naman niya, ummuk, ang iyong ina. Pangatlo. Then sabi na pagkatapos nun, sino ba? Kala abuka, ang iyong ama. Tingnan nyo yung bigat ng antas o level ng mga ina sa relihiyong Islam. Na halos napakataas, napakalaki ng kanilang karapatan sa relihiyong ito. Kaya maging mabuti tayo sa kanila. Maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Dahil pangatlo na sinabi ng Allah Ta'ala, wala taqtulu awladakum min imlaq.
Huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahil sa takot niyo ng kahirapan. Sino yung mga single dito pa? Or yung hindi na single pero hindi, yung hindi na single pero wala pang anak. Ito yung tandaan nyo. Huwag kayong matakot magpadami ng anak. Kasi isa yan sa purpose ng Islam, bakit ipinag-utos ang pag-aasawa? Upang dumami ang mga Muslim. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad, tazawwajul wadudul walud. Mag-asawa kayo ng babae na wadud. Ibig sabihin ng wadud, mapagmahal. Aalagaan ka talaga. Then, sabi niya, al-walud. At yung babaeng anak. Yung nasa linya na nila ba? Na talaga pag ganitong mga pamilya, marami talaga sila. Makikita mo yan kung ilan sila magkapatid, sandusina. Dito ka mag-anak ng babae. Upang sa gayon dumami. Dumami ng dumami. Yan ang isa doon. So, yan. Magparami ng anak. Kautusan yan ng Islam. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot ng kahirapan. Kasi, isa na ginagawa ngayon, yung family planning, na yung aanakin lang natin, 2. Makaanak tayo ng isang lalaki, isang babae, okay na yon. No, magparami ka kasi sinabi ng propeta, bakit niya ipinag-utos magparami ng anak? Fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Dahil sa araw ng paghuhukom, ipagmamalaki ko ang umat ko. Ipagmamalaki ko ang nasyon ko, na ang nasyon ko ang pinakamarami. Na paano yun mangyayari kung nagbe-birth control tayo? Di yun magawa ng propeta, di ba? Huwag tayong matakot magparami ng anak. Bakit? Sabi ni Allah, nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami ang nag-provide sa kanila at sa inyo. Kasi di ba yan yung pinakamalaking dahilan talaga bakit ayaw natin ng maraming anak? Nung nagko-control tayo ng dami ng anak, di ba? Kasi takot sa kahirapan. Alam nyo ba, nung hindi pa dumating yung Islam, isa sa ginagawa ng mga Arabo noon nang wala pa yung Islam, kapag nasa kahirapan sila, nabuntis yung kanilang asawa, pinapa-abort nila. Abortion, abortion? Pinapa-abortion nila. Nasa tiyan pa, or minsan, kung hindi ba, kung tawag nito, kung nanganak na, tas kung hindi lalaki, kasi para sa mga Arab noon, ipagmamalaki nila kung lalaki yung anak nila. Pero kung babae yung naging anak, either papatayin nila yan. Papatayin niya nila bagong silang na babae. Or kung hindi man papatayin, ililibing ng buhay. Patayin pa rin. Or, lalo na kung nasa kahirapan, takot ng responsibilidad, pinapatay yung anak niya. Dahil sa takot ng kahirapan. Huwag tayong matakot ng kahirapan. Kasi sinabi ni Allah, kami man yung nagpo-provide sa kanila na mga anak nyo at sa inyo rin mismo. Dahilan lamang tayo ng mga magulang upang ma-providean natin yung ating mga anak, yung pamilya natin, pero totoong nagpo-provide si Allah. Saan ka kumukuha ngayon ng pera na ginagasto, tinutustos mo sa iyong pamilya? Sa iyong sarili na lang muna. Siyempre kay Allah. Si Allah yung nagbibigay niyan. Gawin mo yung mga dahilan upang yumaman ka nang sa gayon ma-providean mo yung pamilya mo, pero wag kang matakot talaga. Alam nyo ba ang mga salafus salih, ginagawa nilang pagsamba kay Allah ang pagpaparami ng anak. Kasi alam natin, example, may 5 kang anak, meron talagang mga anak dyan na hindi magiging mabuting anak. Meron mga ganyan, di ba? Hindi sila magiging mabuting anak. Or, lahat sila masama. Example, nagkaanak na ako ng 5, auzubillah, lahat masama. Dadagdagan ko po yung anak ko dahil nangangarap ako na baka yung susunod maging waladun salih, maging mabuting anak. Baka yun. Kaya yun yung isa rin sa mga dahilan nagpaparami noon yung mga nauna sa atin ng mga anak. Kaya wag tayong matakot ng kahirapan. Parami ng anak. Dahil si Allah naman yung nagtutustos sa atin, nagbibigay ng biyaya natin. Biyaya natin ng mga magulang at biyaya ng ating mga anak. Di ba, Bro Ali?
Tatabi. Pang-apat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Huwag kayong lumapit sa mga kahiyang-hiyang kasalanan. Yung mga kasalanang parang nakakahiya kung magawa mo. Ano yung palaging natutukoy na kasalanang kahiyang-kahiya? Yung tinatawag na zina, yung adultery. Ha? Isa sa mga malalaking kasalanan ang tinatawag na adultery. Yung ilalagay mo yung armas mo sa puki ng babaeng hindi naman halal sa iyo. Pwede mong ihalal, idadaan mo sa haram. Nagits ninyo? Nagits mo, kuya? So yun. O, magtawanan muna tayo konti. Parang natantok na kayo eh. So yun, mga kapatid sa ha? Si Tio. So yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag tayong lumapit sa mga kasalanang nakakahiya. Actually, lahat ng kasalanan dapat ikahiya. Meron bang kasalanan dapat ipagmalaki? Wala. Lalo na ngayon, ito yung isa sa mga problema ngayon ng mga tao, kahit sa mga Muslim. Sad to say sa mga Muslim, dahil high-tech na yung panahon natin ngayon, na yung nangyayari, lahat ng ating kasalanan ipagmamalaki na. Kumanta, nagbidyo. Sumayaw, bumidyo, upload. Yung mga babae, hindi naghijab, picture, upload. Yung kasalanan na dapat sana ikahiya, ipinagmamalaki na ngayon. Ha? So yun, hindi dapat ipagmalaki. Lalo na yung ganun na mga kasalanan. Na sinabi ni Allah, ma dhahara minha wa ma batan. Kung ang mga kasalanang mang ito ay sikrito o hayagan. Di ba may mga kasalanang nakukumit sa hayagan sa publiko? Meron rin mga kasalanang nakukumit sa sikrito. Naintindihan ninyo ang pinupunto ko? Lahat yan iwasan nyo. Alam nyo ba, sa panahon ng hindi pa dumating ang Islam, wala pa yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung zina, adultery. Masama lamang sa mga Arabo noon yung zina kung gagawin mo sa publiko. Pero kung private, walang makakaalam, wag magpahuli, walang problema dyan sa kanila noon. Kaya ito yung sagot ni Allah, ma dhahara minha wa ma batan. Kahit pagawin nyo ito sa hayagan o sa sikreto ng patago, wag kayong magpalapit dyan. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang bersikulo, wala taqrabuz zina. Huwag kayong lumapit sa tinatawag na adultery. Bakit hindi nagsabi si Allah na huwag kayong mag-adultery? Bakit sinabi niya huwag kayong lumapit? Anong ibig sabihin ng huwag kayong lumapit? Ibig sabihin lahat ng mga gawain na magtutulak sa iyo patungo sa gawaing iyon, iwasan mo na bago ka pa makarating doon. Kagaya nitong mga relasyon ngayon na nangyayari, lalo na sa mga single, sa cellphone, sa social media, yun. Kung may nagustuhan ka na, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, akyatin mo na. Ha? Ilang taon na kayo nag-I love you, na nasa haram relationship kayo, di ba? O instead of saying I love you, I love you, I love you sa mga taong yan, puntahan mo yung papa niya. Gawin mong halal, sabihin mo sa papa niya, Sir, I love you. Ha? So yun. So yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iwasan rin natin yung ganung mga klaseng kasalanan. Ha? Actually, yung haram relationship, kabilang dito, wamabatan at yung mga sikretong kasalanan. Iwasan natin. Then sinabi na naman ni Allah sa panglima, sabi niya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Ito, makinig kayo. Kasi baka may magsasabi ngayon, mga Muslim pumapatay. Mga kumikitil ng patay, mga terorista, mga Muslim. Ano yung sinabi ni Allah? Wala taqtulun nafs. Huwag kayong pumatay ng buhay allati harramallah, na ipinagbawal ni Allah sa inyong patayin. Ibig sabihin, kabilang sa malalaking kasalanan sa Islam, ang pagkitil ng buhay. Ang pagpatay, kahit pa ito ay hindi Muslim. Baka kasi may maintindihan nila, pwede pumatay basta hindi Muslim. Hindi. Kahit hindi Muslim, bawal mo yan patayin.
Bawal kang pumatay ng buhay. Kahit nga yung hindi Muslim, bawal kang pumatay. Paano na lang kung Muslim? Mas malaki ang kasalanan ng papatay ka ng kapwa mong Muslim. So bawal sa Islam ang pagpatay. Kaya anong sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang hadith? Sabi niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Ang pagkawala, pagkasira ng mundo, mas magaan lang yan kay Allah kaysa sa may dugong Muslim ang dadanak. May mapatay, inosente. Mapatay, napakabigat yan. Napakabigat yan para kay Allah. Naintindihan ninyo? Then sinabi ni Allah, illa bilhaq. Maliban na lamang sa may karapatan. Ibig sabihin, sa Islam, meron rin tinatawag na pagpatay. Pero yung pagpatay na iyon, may dahilan. At may kabutihan rin para sa lahat. Muslim man ito, hindi. Kagaya sa Islam, kabilang sa mga parusa sa Islam, kung ikaw ay nakapatay ng inosente, Muslim man yan o hindi, ang parusa sa iyo sa Islam, papatayin ka rin. Kasi pumatay ka nga, baka papatay ka pa ng iba. Patayin ka na rin. Nang sa gayon, wala ka nang mapatay na iba. Di ba? Pero tingnan nyo gaano ka-moderate, ka-balance yung Islam. Example, pinatay ko yung anak ni Tio. Diretso ba akong papatayin? Hindi. Ano yung sinabi ng Islam? Kukonsultahin yung pamilya ng pinatay. Ano, patawarin mo o hindi? Example, magsabi si Tio, sige, patawarin na lang. So, hindi papatayin. So, ganyan ka-balance yung Islam. Nakapatay ka na nga, naawa pa sa'yo yung Islam na before kapatayin, kung papatawarin ka naman ng pamilya ng pinatay mo, hindi ka papatayin. Pero kung papatayin, ipapapatay ka, dapat lang karapatan nila yan kasi nilabag mo ang kautusan ni Allah. Naintindihan nyo ba yun? So hindi tayo basta lang pumapatay. Kung meron mang Muslim, pumapatay ng walang dahilan, walang kinalaman ng Islam dyan. Kasi ang Islam, kung pumapatay man, may due process. Yung iba kasi dyan, walang proseso. Naintindihan nyo? Bawal pumatay sa Islam. Ang relihiyon na pinaka nagbawal ng pagpatay ang Islam. Actually, pinaka nagbawal ng pagpatay, Islam. At kung papatay man, may dahilan. Example, yung addict. Kung hindi mo papatayin, anong mangyayari? Anong mangyayari? Marami pa yung mahahawa ng droga niya. Marami pa yung marirape. Marami pa yung mapapatay. So upang maprotektahan yung iba, patay na lang para hindi na siya makaspread ng kanyang kasamaan. Ngunit may proseso. Lahat ay may proseso. Hindi pwede yung mag-aatang ka dyan, sniper. Hindi pwede. May proseso. Hindi ka pwedeng mag-implementa niyan kundi ang Muslim leader. Ang Muslim leader ang mag-implementa niyan. Hindi civilian, hindi scholar. Naintindihan nyo? So wag pumatay. Pang-anim sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong lumapit sa pera o kayamanan ng mga ulilang bata. Anong ibig sabihin nito? Di ba may mga sitwasyon na yung mga bata namamatay yung kanilang mga magulang? Sa Islam, nagiging ulila yung bata kung yung kanyang papa ay namatay hindi pa siya umabot ng murang gulang. Sa Islam, kung wala na yung papa, automatic na yan ulila kahit buhay pa yung ina. Di ba sa Western tradition, kahit patay na yung ama, kung buhay pa yung ina, hindi pa ulila. Sa Islam, ulila na yan. Kasi sa Islam, ang bumubuhay ang ama, hindi ang ina. So, naintindihan ninyo? So, once ulila na yung bata, siyempre yung namatay, meron yung mga ari-arian na naiwan, may kayamanan yan naiwan na yayamanin sana yun ng anak. Kaso wala pa sa murang edad, hindi pa marunong mag-budget, maggamit ng pera. So ano yung nangyayari? Yung pinagkakatiwalaan, kadalasan yun, yung mga kapatid yung mga uncle, mga kapatid nung namamatay, na merong mga uncle dyan na hindi natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinukurap nila yung perang iyon na para sana sa bata. Sinasarili nila. Ginagasto nila para sa kanila.
instead na gagastuhin yun para sa ulilang bata na yon, or isave na lang upang kung dumating na siya sa murang edad, yung responsable na siya, i-turn over sa kanya yung pera niya upang makapaghanap buhay siya, makapag-asawa siya, wala ng pera kasi kinurap na ng mga tito, mga tita. So kung meron man tayong mga pamangkin or kung meron man ipinagkatiwala sa atin na kayamanan ng mga ulila, matakot tayo kay Allah. Matakot tayo kay Allah. Huwag natin gamitin ang kayamanan ng mga ulilang bata para sa sarili nating interest. Maliban na lamang kung yung perang yun gagamitin rin para sa ulilang iyon. Or gagawing business, gagamitin yung perang iyon as business upang lumago yung pera. Then kung lumago yun, doon pa rin sa bata, para rin pa rin yung sa bata. Kung ganun, pwede. Pwede yun. Pero yung kukurapin, bawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Anong sinabi ni Allah sa banal na Quran? Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, katotohanan yung mga taong kumakain ng mga kayamanan ng mga ulilang bata, katotohanan yung kinakain talaga nila yung apoy na nasa kanilang mga tiyan at itatapon sila ni Allah sa impyerno iyadan billah. Then pangpito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa awful kayla wal mizana bil qist. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, pagdating dito sa binta-bintahan, maging makatarungan kayo. Ibigay nyo ang tamang sukat at timbang ng mga produkto ninyo. Bil qist, ng may katarungan. Kasi, di ba sa mga tinda-tinda, merong mga timbangan. Minsan dyan, nire-reset yung kuwan para mas mabigat yung kilo para malaki yung kita. Na sinabi ni Allah, wag nyo yung gawin. Wag nyo yung gawin. Alam nyo ba, kung hindi ko nagkakamali, si Nabi Hud alayhi salam, si Nabi Hud alayhi salam, yan yung krimen na ginagawa ng kanyang mga tao sa kanyang panahon. Yung parang kinukurap nila yung mga timbangan ng mga bilihan. Kaya yun, winasak sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna. Sino man yung magloloko sa amin, yung lolokohin kami, hindi namin kasama. Ibig sabihin, hindi kasama sa ugali ng Muslim ang pangloloko. Ang Muslim na totoo ay hindi mangloloko. Kung meron mang Muslim na mangloloko, hindi kompleto pa yung pagka-Muslim niya. Kulang pa yung pagka-Muslim niya, mahina pa. Alam nyo, ang hadith na iyon ay sinabi ng propeta sa usaping binta, negosyo. Paano pa kaya yung mga taong niloloko nila ang mga tao pagdating sa relihiyon ni Allah? Binabago nila yung relihiyon ni Allah. Nag-i-introduce sila ng mga makabagong katuruan, mga gawaing pagsamba na hindi naman itinuro ng Islam. So yun ang pinakamalaking pangloloko sa kamusliman at sa sangkatauhan. So wag tayong gumawa niyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pang-walo, dalawa na lang. Pang-walo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. At kung magsasalita kayo, maging makatarungan kayo. Magsabi kayo ng katotohanan. Maging matuwid kayo. Sabi pa nga nila, Sida, maging totoo kayo. Maging totoo kayo. Walau kana dha qurba. Kahit pa yung makakakalaban ninyo, yung mga taong malapit na sa inyo. Kasi di ba pagdating sa mga, lalo na sa mga isyong mga hukom-hukom, ano sa Tagalog? Mga hatol-hatol, example, may disputan na nangyari, siyempre pupunta sa korte or may magkuhan dyan na ihukom mo nga kami upang mabigay yung mga karapatan namin. So yung judge, yung mga hukom, kadalasan na nangyayari, pinapanigan yung kamag-anak, yung kaibigan, or yung nagbayad sa kanya ng suhol, nagbayaran, or lalo na kung malapit sa kanyang buhay, pinapanigan niya kahit wala na ito sa katotohanan. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Magsabi kayo ng katotohanan, maging makatarungan kayo. Kahit pa yung makakalaban na talaga ninyo, yung mga taong malapit na sa inyo.
magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Magkaroon kayo ng hustisya. Then sinabi ni Allah sa pang-anim, wa bi ahdillahi awfu. At tuparin ninyo ang inyong mga pangako kay Allah. Anong ibig sabihin ng mga pangako natin kay Allah? Ibig sabihin ng mga pangako natin kay Allah, lahat ng inobliga sa atin ni Allah, ipinag-utos sa atin, tuparin natin. Yung pagdarasal natin ng 5 beses kada araw, tuparin natin yon para kay Allah. Kasama na rin dyan yung tawag nito, yung pangako natin sa ating kapwa. Ano yung sinabi ni Allah sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O kayong mga mananampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga pangako. Maliban kung yung mga pangakong iyon ay bawal, huwag niyong tuparin. Pero anuman ang pinangako nyo sa kapwa ninyo na hindi naman ipinagbawal ng Islam, tuparin nyo talaga. Magkakasala kayo kung hindi nyo tutuparin ang inyong mga pangako, maliban kung ito ay ipinagbawal. Lahat ng pangako natin kay Allah, ang pinakamalaking pangako talaga natin kay Allah, ang sasambahin natin na siya lamang. Siya lamang at wala nang iba pa sa Kanya. Yan yung pinakapangako natin kay Allah. Tuparin natin yan hanggang kamatayan natin. At yung pagsunod sa Kanyang mga kautusan, lahat yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kuwan natin yun. Tuparin natin. Then panghuli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ito yung pinaka-importante. At ito ang aking tuwid na landas. Ito ang tuwid kong landas. Fattabi'u. Kaya sundin ninyo ito. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. At huwag niyong susundin ng iba pang mga daan liban pa sa daang ito. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi panghuli na ito, merong time, sabi dito, khappalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumuhit siya ng straight na linya. Isang straight na linya sa lupa, sa buhangin. Then nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada sabilullah. Ito ang landas ni Allah. Sundin ninyo ito. Then sa gilid ng straight na line yon, gumuhit na naman yung Propeta Muhammad ng ibang mga linya sa gilid niyan. Then ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadihi subulus syaitan. O hadihi subulun. Ito ay mga ibang daan ito. Ibang mga daan ito. Ala kulli sabilin min fiha o minha syaitanun yad'u ilay. Kada daan dyan, merong satanas. Merong syaitan na nanghihikayat sa'yo. Dito ka, wag ka dyan sa matuwid na daan. Anong ibig sabihin nito? Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. At ito ang aking matuwid na landas. Ibig sabihin, sundin natin yung landas na tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Islam. Yung Islam na yung dinala ng Propeta Muhammad, yung ipinalaganap ng Propeta Muhammad na Islam, yun yung sundin natin. Kasi marami ngayon yung nagpapakilala na kami yung totoong nagre-representa ng Islam. Marami na yung mga sikta ngayon. Merong Shia, merong Ashaira, merong Maturidiyya, may Jahmiyya, Mu'tazilah, at maraming sikta. Nagkiklaim na sila daw yung totoong nagre-representa sa Islam. Pero ang totoo yun ay hindi sila. Sinira nila ang imahe ng Islam. Kaya ang sinabi ni Allah, ang sundin nyo na Islam yung dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin malalaman ng Islam na dinala ng Propeta Muhammad? Mag-aral tayo. Mag-aral. Kasi dyan malalaman natin ano pala yung Islam na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalo na ngayon sa social media, yung tinatawag na Islamophobia. Alam natin na kahit yung social media ngayon ginagamit pagsira sa Islam. Akala ng mga kababayan nating mga Christian, hindi mga Muslim, ito yung Islam. Nambubomba, terorista, ganun. Nang hindi pala yun yung Islam na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya instead na pasukan, yan ang sabi ng Propeta ng Allah Ta'ala, wala tattabi'us subul. At huwag ninyong sundin ang iba pang daan, liban pa sa daang itong tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
ang 10 kautusan at dos and don'ts na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am, aya 151 to 154. Although mataas pa sana na usapin, kaso yung oras natin ay napaka-konti na lang. So dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging pakipakinabang yung ating yung ating pagtitipon na ito. At inshallah, naway magkita-kita pa rin tayo inshallah ngayong buwan ng Ramadan, lalo na sa last 10 days ng Ramadan, inshallah, kasi uuwi na ako bukas. So hanggang dito na lamang. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may katanungan man o clarification, so pwede tayo magtanong. Okay. Syukran, Chef. Jazakallah khair sa napakagandang paksa na naibahagi niyo po sa hapon na ito. Mga kapatid, ngayon, open forum po tayo. Meron po kayong mga katanungan. Magtanong po kayo habang wala pa po yung pagkain natin. May mga katanungan po kayo? Sa mga brothers, si Kuya Angkay. Kuya Angkay, may tanong ka? Magtanong na kayo. People, baka may tanong ka, people. Sige. Nabanggit mo sila yung pag-aasawa, ang pinakaano doon yung pagkakaroon ng maraming anak. Ano ko lang kasi baka hindi masyadong daan yung karamihan na yung ano nila kasi pagkaroon ng maraming anak responsibility natin yan ng mga magulang. Yung iba kasi, napansin ko lang din sa marami rin sa atin ito sa Pilipinas na napakaraming anak. Kaso, ang nagiging problema doon, hindi naman naibigay yung katuruan ng Islam. So, instead na magiging maganda yung impact niya sa Islam, napupunta nila hindi maganda kasi hindi natuturuan ng aral ng Islam. So, iano mo na lang itong iano mo na lang sa amin dapat isang magulang para hindi tayo malabas sa Islam sa pagpaparami ng anak. Una, dapat sa magulang, yung magpaka-Muslim siya una sa sarili niya. Magpaka-Muslim siya una sa sarili niya. Kasi dito sa paggawa ng bahay, kasi yung bahay, yung laman nito, yung laman kasi nitong tinatawag natin. Kasi yung laman ng tinatawag na bahay, pamilya eh. So nagsisimula yung pamilya sa tinatawag na paghahanap ng mabuting pares. So kailangan yung pipiliin mong asawa, yung gumagawa ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung asawa, yan talaga yung maiiwan sa bahay, mag-aaruga sa mga batang iyan. So kung ang ina o yung nagbabantay ng bata, hindi naman niya maturuan ng Islam ang kanyang anak, kasi si Papa, palagay natin si Papa, may kaalaman nga sa Islam, nagsasabuhay nga ng Islam, pero busy sa trabaho, walang panahon masyado sa anak, ganyan. So paano yan? So maghanap tayo una, siyempre, ng mabuting pares, asawa. Then pangalawa, panindigan natin yung obligasyon natin bilang mga magulang. Bilang mga magulang, unang obligasyon natin, before pa man yung mga obligasyon na yung pagbuhay, yung tinatawag na pera, pagpa-eskwela, ganun. Before pa yan, una, ang pag-edukar sa kanila sa Islam. Yung pagdisiplina sa kanila sa Islam. Actually, ang pagdisiplina ng sa mga bata ng Islam, mas obligasyon yan kaysa sa pagpakain sa bata. O sa pagpa-eskwela sa kanya, sa pagbili ng masusuot niya. Nagets mo, kuya? So, kailangan yung magulang talaga magpaka-Muslim siya. Magpaka-Muslim muna sa kanyang sarili. Kasi kung hindi siya magpaka-Muslim sa kanyang sarili, kawawa yung mga anak. Then yun nga, magkaroon siya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi
lahat yan itatanong sa kanya eh. Nang sa gayon ay magampanan niya yung obligasyon niya. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay yung pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan kayo at lahat kayo ay tatanungin ni Allah patungkol sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa inyo. Wallahu alam. May tanong pa ba sa mga kuduri? Meron pa? Tungkol po sa pagpatay, Sheikh, ano po yung procedure po ba ano po yung procedure para sa pagpatay din sa mga Muslim na gaya ng topic niyo po kanina? Anong klase pagpatay? Kasi dito sa Islam, kabilang sa mga kaparusahan sa Islam yung pagpatay, di ba? Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung papataw man ang Islam ng death sentence, hindi yan pagiging hindi makatarungan. Makatarungan yan. So yung proseso dyan, una, yung huli sa akto, siyempre, huli sa akto. O ebidensya. Yung ebidensya dyan, yung mga witness. Kailangan may witness. At yung i-implementa niyan, hindi si civilian. Kasi doon, yung excuse lang sa mga parte Cotabato, Maguindanao. Kasi may na-meet ako na taga doon. Sabi niya, Ustad, pinatay ng taong ito yung kapatid ko. Ang gagawin ko, aatangan ko siya mamaya ng gabi. Papatayin. Kasi sa Islam, patayin mo yung isang tao, di ba? Patayin rin. Hindi ganyan yung sa Islam. Ang mag-i-implementa niyan ang Muslim leader sa community. Pero sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas, parang nag-gets niyo yung punto ko. Mahirap pa natin yan ma-implementa kasi under tayo eh. Yung sa atin na lang talaga, yung palakasin natin yung pagpapaintindi ng Islam nang sa gayon ay maiwasan yung ganong mga gawain. So may proseso po yan. At ang mag-i-implementa yan, hindi si civilian, hindi si sino, kundi ang Muslim leader. Ang Muslim leader. Pero kahit yung mga Muslim leader natin doon sa mga community natin, mahihirapan sila mag-implementa yan kasi under tayo ng an Islamic state tayo. O yung situation natin sa Pilipinas. Okay? Meron pa? Baka meron pa po. Salam. Siya rin tungkol sa pagpapabuti sa ating mga magulang. Nabanggit ko kanina na kung halimbawa ang ating mga magulang ay namatay na siya sa pagkakulong ng Islam, pwede tayong magduwa para sa kanila at yung ating mga ibadat. Pwede din tayong magsala para sa kanila. Paano naman po yung for example, kanilang mga magulang ay hindi po nakapagshahada o hindi nakapasok sa Islam. Ano po ang kabutihan na pwede natin? Okay. So, about dun sa sinabi mo na yung sala, pwede tayo magsala imbihap sa kanila, hindi natin yung pwede magawa para sa mga magulang natin na namatay na. Hindi lahat ng pagsamba pwede nating gawin imbihap sa mga namatay na. Hindi. Pili lamang po. Marami yan, mataas yan usapin, pero yung pagsala, hindi mo yan pwede i-inbihap sa mga namatay. Example, sa mga magulang mo nang yumao na. Pero yung mga about naman dun sa katanungan mo, what if yung magulang mo ay namatay sa Islam? Namatay ito nang hindi nakapag-Islam, so wala na tayong magagawa nun. Wala na tayong magagawa nun, kuya. Kasi dumating, yun talaga yung kadar o destiny sa kanya ni Allah na yung mamamatay siya na hindi sa Islam, hindi sa Muslim, na sa Islam ay walang kautusan sa Islam na pwede tayong makagawa ng kabutihan in behalf kahit sa sino man o sa magulang natin na namatay nang hindi sila nakapag-Muslim. Kahit yung pagpanalangin na lang na sana'y patawarin sa hindi. Kasi ang Propeta Muhammad, ginawa niya yan sana sa kanyang mama. Yung mama at papa ng propeta, hindi Muslim. Hindi Muslim. Kaya yung mama niya, sabi, yung gusto sana ipanalangin ni Propeta Muhammad, yung mama niya na patawarin siya. Hindi siya pinayagan ng Allah. Kaya yung sinabi ko sa inyo na yung pagpapakabuti natin sa mga magulang natin, lalo na kung hindi pa sila Muslim, dito lang sa mundo. Pagka wala na,
So, yun nga, lahat tayo ay haharap sa harapan ng Allah ng isa-isa. Nagets mo, kuya? Okay, tanungan. Magbasa muna tayo ng katanungan dito sa online. Okay, may tanong dito. Dua? Okay. So, sa Binay lang. Uwi ba sa Pinas? Hindi po uwi sa Pinas, sa Madina lang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, as po ako about sa pangako. Uy. Kasi yung kaibigan ko nagsabi na, akala ko nagsabi na pakasalan niya ako. Nagsabi na maghiram, tapos sabi ko, inshallah after 2 months. Kaso after 2 months, di inaasahan, may problem ako, pera. Kaya di ko siya napahiram may kasalanan ba? Okay, gets na. So ganito, yan, example, may mga pangako kayong binitawan, hindi yung pangako nyo sa mga jowa ninyo, ha? So yun, sample, nangako ako kay Mu'min na, pairamin kita ng pera next month, 500 reals. Then pagdating ng next month na yun, na-bankrupt ako accidentally, accidentally. Kasi yung sabi dito sa tanong, accidentally. So, mag-usap kayo. Yung parang magkasundo kayo ba na nagipit ako, ganito, sana maintindihan mo yung sitwasyon ko, ganyan. Kung wala ka talagang magawa, nasabi ng Allahu Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ioobliga ni Allah ang isang bagay sa tao na sa hindi na niya kaya. So hindi siya magkakasala doon. Pero yun nga, kung meron tayong bibitawan talagang pangako, sikapin talaga natin. Kasi mabigat yung pangako dito sa Islam. Kailangan tayo pa rin. So kung ganyan, para na bankrupt, hindi inaasahan, inshallah hindi ka magkakasala. Pero kung nagpapa-bankrupt ka lang, ayun, magkasala ka talaga. Then may tanong pa dito. Assalamualaikum po, Ustad. Tanong po doon sa nagpaparami ng anak. Akala ko nagpaparami ng asawa. Maging malaking responsibilidad po sa magulang na buhayin ang mga anak. Di po ba? So paano po sa kalagayan ng mga mahihirap or mga miskin na hinahayaan po na maghanap buhay ang anak nila underage? May pananagutan po ba sila o kasalanan sa Allah dahil hindi nila nagampanan ang kanilang responsibilidad? Siyempre, trabaho yan ng mga magulang eh. Pwede naman tumulong yung mga anak. Pwede. Pero sa ganyang edad, parang hindi pa naaayon eh. Underage tapos maghahanap buhay na. Na yung problema kung yung mama at papa lasinggero tapos yung naghahanap buhay yung mga anak, malaking kasalanan talaga yun. So mananagot siya doon. Mga kapatid. So sikapin natin na wag dumating sa ganyan. Yun nga, gampanan natin yung obligasyon natin sa pamilya natin. Kung sa kasakali na yung anak natin, wala pa nga sa murang edad. Pero ang point natin doon, natin sila na magtrabaho o mag-business para maturuan sila, magiging training yun. Kung training lang naman, walang problema. Pero yung i-rely na sa kanila lahat, pati lahat na yung gawain na ng magulang sana, kanila na, hindi yung pwede. Nag-gets niyo, kuya? So yun yung punto doon. May tanong. Tanong pa ba dito sa Huduri? Sinabi ko naman pero nagalit siya sa atin. Nagalit siya. So ikaw, huwag ka magalit. So yun lang. Huwag ka magalit po. Humingi ka na lang ng pasensya. Okay, kung wala na pong tanong mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, sa hapon na ito, may magsasyahada po, may magi-embrace sa Islam. So, alhamdulillah, mubarak nga itong hapon na ito, itong araw na ito. At meron din tayong kapatid na nag-embrace nung unang linggo. Siya po ay 64 years old na, 64 ang edad. At siya ay yumakap sa Islam. 30 years na siya dito sa Mamlaka. Subhanallah. At
tinaufikan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at kasama natin si Kuya Antonio, taga Siargao ito. Mashallah. Kuya, alira ko diri ah. Alira ko diri para makita natong kagwapo. Kagalaw tayo dito siya. Dari. Papasok na dito ba? So, ito si kapatid natin. Mamaya pagkatapos nating i-embrace si Kuya, sama na rin natin si Kuya, welcome. Okay? So, mga kapatid, Kuya, tumayo po. Tumayo ka po. Pwede ko. Balik ko na to. May mga ano kayo? Baka pwede. Okay, so mga kapatid, mga magulang, ay saksihan po natin ang pagyakap ng ating kapatid sa reliyong Islam. Ano po yung pangalan ninyo, Kuya? Raydon po. Ha? Raydon. Redon. Taga saan po kayo? Ilocos po. Ilocos. Okay. So ganito po, Kuya. Pagpasok sa Islam ay meron pong tinatawag na shahadatain. Ang shahadatain, baka na-explain sa iyo kanina, yung dalawang testimony. Mas babanggitin mo ngayon, ay tuturuan naman kita kung yun ay masabi mo ng mula mismo sa iyong puso, ay insyaallah ay makakapasok ka na po sa relihiyong Islam. So sundin nyo lang po yung sasabihin ko. Ashhadu. Sabihin mo. Sige. Ashhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa ibn Maryam ibn Maryam Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa asyhadu anna anna al-jannata al-jannata haqqun hakun wan nara wan nara haqqun. hakun. Okay, i-translate po natin na sa gayon maintindihan nyo po. Ako'y sumasaksi Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na wala na pong ibang Diyos na karapat dapat sambahin karapat dapat sambahin maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi At ako po ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay sugo at alipin ni Allah. ay sugo at alipin ni Allah. At ako'y sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Jesus ay na si Jesus na anak ni Maria na anak ni Maria ay alipin at sugo ni Allah. ay alipin at sugo ni Allah. At ako'y sumasaksi At ako ay sumasaksi na ang paraiso ay totoo ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo. at ang impyerno ay totoo. Welcome po din nato eh. Yung brother, welcome na rin. After 30 years lang. Bro, ano eh? Focus na rin. Focus siya. Sabi po. Focus ka dito. Mas na ako. Bago to pero busy sa trabaho. Ano?